Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Hala, di na mapigilan, may bagong Pangulo sa Malacanang. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, ito mga karibin natin, may share lang po tayo. Ito po yung sinasabi natin, may bagong Pangulo sa Malacanang. Ito mga kababayan, kasi kung umasta po, no? Itong bagong PCO Undersecretary na si Attorney Claire Castro. Aba, parang sa kanyang pananalita mga kababayan, siya po ang presidente ng Pilipinas. Ha? Oh, 'di ba? Halata naman mga kababayan, 'di ba? Pero ito, panoorin pa rin natin at bigyan natin ng komento itong kanyang bagong pahayag na kung saan umastang parang pangulo itong si Undersecretary Castro. So, will Malacanang push for amendments to the law on POGO and the law on the SIM card registration given those problems that you mentioned earlier? We have not yet talked about that, but as a lawyer, kailangan po talaga na magkaroon ng amyenda, especially do sa SIM card registration. Kailangan po na ang pag-register dito, katulad po kapag kayo Ayan, no? Mga kababayan. So, bali mga kababayan, she is talking here, no? Not in behalf, no, of the administration, but for herself mismo, no? Kasi as a lawyer, sabi niya, para sa akin as a lawyer, we are not, mga karibin natin, we are not interested what your opinion is, no? Kung ano man yung opinion mo, ha? Ang kailangan po namin ay sagot, ha? In behalf of the administration or in behalf of the president. Kasi siya po ang presidente. So, can you take accountability, no? Attorney Claire Castro, diyan sa mga sinasabi mo. Kasi dapat nagsasalita ka, no? In behalf of the administration, in behalf of the president. Pero sabi mo, as a lawyer, sa'yo talaga nang gagaling, sa'yo talaga, no? Parang ikaw yung you are the face and voice of Marcos administration, no? kumukuha ng driver's license, personal po kayong pumupunta. Kahit pag pumunta po kayo at kumuha po ng NBI clearance, pumupunta po kayo ng personal. Kakayanin po natin ito, marehistro ng tama ang mga SIM cards natin para maiwasan po yung mga ganitong klaseng scams na kahit na lang sino, bumibili na lang ng SIM card, may bayad, bumibili sa iba, binebenta ang kanilang identity. Mahihirapan po tayong sugpuin ng krimen kapag po gano'n na nangyari. So, it's accurate to say that Malacanang is open to amendments to both the laws on SIM card registration and POGOs. Kung yan po ang makakabuti sa interes ng taong bayan, gagawin po natin at kami po ay Gagawin ninyo? Paano yan? Inandun yan sa sa kamera, no? Hindi nyo ba, dapat sinabi mo, kakakausapin muna namin yung kamera kasi silang gumawa ng batas Now, mga kaubayan, no? Diyan sinasabi ni Attorney Claire Castro na gagawin namin, no? Teka lang, hindi po kayong gumawa ng batas. Taga-pirma nga lang yung presidente ng batas di ba? Nandun po yan sa kamera, di ba? Pero anyway, may kapangyarihan pa rin naman po ang presidente. But what I'm trying to point out here mga kaubayan, sana itong si Attorney Claire Castro mga kaubayan, no? Nag-aano muna siya, nagko-consult din sa Pangulo kung ano bang gagawin, ano bang tama.
ano ang kasi alam mo naman ang pangulo paiba-iba ng paiba-iba ng statement, paiba-iba ng ano. Baka mamaya magkamali na naman kayo at paniwalain niyo na naman ang taong bayan diyan sa mga sinasabi ninyo, tapos at the end of the day, iba rin naman ang gagawin ng pangulo, di ba? Yan yung inaalala ko mga kabayan, kasi ito very very direct to the point magsalita, very very strong, firm sa kanyang mga sinasabi, no? Pero we know the president, no? We know the president. Giging tulay din po, pare po ito ay masiayos, ano yun? Masawata at maayos. Even vlogger din talaga, minsan nagkakamali, no? Walang rehearsal. Alam niyo na sa ating mga vloggers, di ba? Walang script, kung anong may labas sa natin. Kasi, totoong tao tayo no? Hindi tayo mga AI. Kung anong nasa loob-loob natin, yun po yung nilalabas natin. Well, anyway. Eto pa mga kababayan. Ano pong opinion nyo dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, etong matindi mga kababayan. Eto na po ang budget, no? I think this is the ratified, nakalagay po dito, no? 2025 budget winners and losers in pesos. Ito po yung propose. Meron po tayong BICAM ratified at gain and loss. Unahin na po natin, basahin ko lang sa inyo, at least malaman po natin mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa ibang bansa, no? Yung mga OFW na nanonood po dito sa ating munting channel. Ito po mga kababayan ang BICAM ratified budget, no? Or report. House of Representatives, mga kabayan, proposed nila 16.3 billion sa BICAM report, sa BICAM yung ratified na mga kabayan, from 16, no? To 33.67 billion. Gain po sila ng 16.35 billion. Palakpakan. Grabe. Kaya pala itong mga House of Reps, no? Minsan tayo dito sa House of Reps or House of Crocs, no? Mayroon po silang ganansya na 16.35 billion. Sa Senado naman, ang Senate naman po, ang propose nila ay 12 billion. Nako mga kabayan, ang BICAM ratified, eto po, 13.9 billion. Ganansya po sila ng 1.1 billion. Meron. No, 1.1 billion. Okay. Office of the President. Ito. Ito, Office of the President, 10.45 billion ang propose, Tapos, ang ratified, mga kababayan, nasa 15.85 billion. So, meron pong ganansya na 5.4 billion ang ating Office of the President. No, yan malaki-laki rin po yan. 5.4 billion. Sa Judiciary naman po, 61.69 billion. Naging 62.12 billion. 433 million po ang kanilang gain, mga kababayan. Unprogram. Ito, unprogram. Naku, napakalaki po ng unprogram. Yung propose po nila sa unprogram, bakit kailangan pa ng budget kung wala namang programa? Napapatanong lang ako. Unprogram di ba? Walang programa. Ibig sabihin, bakit kailangan ng budget kung walang programa? Well, anyway, baka nalilito lang tayo, okay? Eto, 158.67 billion napunta po sa 500. Wow! From 158, napunta po sa 531.67 billion. Umabot po sa 373 billion ang kanilang gain. Teka lang. Sobrang laki naman po nitong unprogram na ito. Kung ito po ay unprogram, bakit ganito kalaki?
Saan nila ilalagay na programa ito kung wala namang programa? Naku po. O, ito ang matindi mga kababayan, ha? Akala ko talaga DPWH yung pinakamalaki ang gain, no? Ang program pala. Grabe. DPWH po ang kasunod mga karbi natin. Ang kanilang propose ay 889.9 billion naging 1.1 trillion. So ganansya lang po sila ng 214 billion. Grabe. O yan po mga kaubayan, no? At marami pa dito. Hindi natin tapusin kasi medyo mahaba rin. Gusto ko lang i-point out dito mga karbi natin, itong PhilHealth, no? Yung propose nila 74 billion. Yung ratified zero talaga no? Negative po sila ng 74 billion, no? Yung modernization, AFP modernization 50 billion naging 35 billion na lang. So negative po sila ng nabawasan po sila ng 15 billion, no? Yan mga kababayan, nako. Talaga ano ang masasabi niyo diyan mga karibin natin sa kanilang mga budget, no? Dito po sa BICAM, ito ratified report na po ito mga kababayan, okay? So, yan, kung ano man po ang inyong komento, i-comment nyo na lang. At ito, baka kung makalimutan mga karibin natin, may gusto lang akong i-share bago natin i-play yung video, no? Ito, hindi ko alam kung saang planeta po sila nag-survey, no? Pero ito, Real Choice daw, senatorial preferences. Number 1, no, si Pangilinan Kiko, 88%. Number 2, Bam Aquino, 84.7%. Luke Espiritu, 65%. Mendoza Heidi, 61%. De Guzman Calyode, 58%. At Castro, Teacher Franz. May Teacher Franz pala. 38.7%. Walang hiya. Puro ano to Puro mga dilawan to Survey yata ito ng mga dilawan. Senatorial preferences ng mga dilawan. Sino pagpipilian? Kayo lang din ang nandun sa choices. Diba? Walang hiya talaga. Siguro ko, sila lang ang nandun sa choices. Wala nang iba. Niloloko tayo ng mga nito. Mga ito, mga kababayan. Kaya nga napaisip ako Baka sa ibang planeta ito sila nagpa-survey ng senatorial preferences. Well, anyway, ano sa palagay nyo? Diretso na natin to. Ilan ba to sila? 12. Okay. Diretso na kayo sa Inodoro. 12 sa Inodoro na rin to. Okay? Eto na mga kababayan, napatagal po tayo sa usapan pero ito po talaga ang video na ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Panoorin po natin at bigyan ng komento. Kakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Matapos na patuloy na itinawit at di umano'y ikinaladkad pa rin ang pangalan ng Vice President Sara Duterte sa hearing kahit wala ito sa Department of Education, New DepEd Secretary Sani Angara. Tila hindi nakaligtas sa mata ng marami sa ating mga kababayan at Vice President Sara Duterte. Tila sinapul si Angara. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-updates, matapos lumabas ang balitang patuloy di umanong idinawit at kaladkari ng pangalan ng ikalawang Pangulo na si Sara Duterte. Kahit wala na ito sa Department of Education, ay tila hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na madismaya dahil sa tila pagpipiesta ng mga buaya sa Kongreso matapos nitong madaling ipasa ang budget ng DepEd sa bago nitong kalihim na si Sani Angara. Samantala kung ating matatandaan kamakailan lamang sa hearing ng 2025 proposed budget ng Office of the Vice President ay tila pinapahirapan ng husto ng Kongreso si Vice President Sara Duterte at pinaulanan pa ng mga di umano'y scripted na mga katanungan.
sa pagdalo ng mga opisyalis ng Department of Education or DepEd sa kanilang panukalang budget para sa taong 2025. Natalakay ang 2023 confidential funds ng kagawaran sa ilalim ng pamumuno ng dating kalihim na si Vice President Sara Duterte. Sa patuloy na pagdinig ng Kongreso, dito ay tila bumaliktad si Sani Angara at tila sinita patalikod ang Vice President na si Sara Duterte. Ayon pa sa kanya, mahigit 1.5 million laptop, libro, DepEd items, 4 na taon nang nakatambak sa mga bodega. Noong na-brief ako, nagulat ako na 4 years na pala yung mga gamit doon sa DepEd warehouses. Sip-sip eh. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. There are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses, laptops, books, furniture, so we're doing our best to get them out para di mag-deteriorate yung mga materyales. Pagbubunyag ni Education Secretary Sani Angara. And quote, kasunod nito ay sinagot naman ng Vice President Sara Duterte ang mga nasabing usapin na pinupukol sa kanya na tila ay pinupolitika lang umano lahat ito. There was no misuse of any funds. There is, however, unending political attack by the Makabayan, Romualdez, Marcos alliance to mask the real problem of the country right now. This is the sad plight of the poor and the hungry because of the unabated rise of food prices. Dapat magtrabaho muna bago politika. Vice President Sara Duterte. End quote. Hindi rin nagustuhan ng marami sa ating mga kababayan ang puro paninira at paninisi ni Angara kay Vice President Sara Duterte na dating kalihim ng DepEd. Anya, maraming anomalya ang pamumuno ni Duterte at hindi raw niya alam kung saan ginagastos ni Vice President Sara Duterte ang nasabing 125 million pesos confidential funds ng naturang tanggapan. Laking dismaya nga ng marami sa ating mga kababayan sa pag-aakalang matinong politiko itong si bagong DepEd Secretary, subalit sila naguli na rin ng lisa at tamba ang kaluluwa nito para durugin at sirain ang gusto si Vice President Sara Duterte. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Yan ang mapapala mo, Angara, sayang ang boto namin sa'yo. Sip-sip ka, harapin mo kung ano ang problema sa DepEd. Panahon ni Vice President Inday Sara kung anong problema ginagawa niya. Wala siyang reklamo. Kasama ka ngayon sa 8 Diretso Anidoro. Taong bayan ng sandatan ni Vice President Inday Sara, go, go, go for President Inday Sara Duterte. Kahit anong paninira ninyo kay Vice President, mahal pa rin siya ng taong bayan. Correct. Go, 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 Vice President for President. Sana magkaroon tayo ng presidente na walisin niya at linisin ang lahat ng politiko at lahat ng official of the government. Kakahiya naman mga magnanakaw, akala ninyo disente. Tama talaga, sana si Sara maging presidente. Mga Duterte pa rin. Huwag na natin patagalin pa. Just recently ay nag-file ng case ang grupo ni Pantaleon Alvarez sa mga kawatan sa Kabanang Bayan, yung issue ng GAA natin, yung dyan sa bicameral report. Then mga kababayan, no, hindi naman lingid sa ating kaalaman yung ginawa ni Congressman Pantaleon Alvarez, no, Representative Alvarez, no, na pagreklamo, no, inireklamo rin eh. Sabi nga po, may isang sabi, etong gobyernong ito, no, hindi pa natatapos ang termino. Kaliwat kanan na po ang inaabot na mga reklamo sa korte. Ano pa kaya kung matapos na ang kanilang termino? Syempre, wala na sila sa kapangyarihan. Everybody, no, na gustong maghabol, na gustong magkaroon ng hustisya, di ba? Lalong-lalo na sa kaban ng ating bayan, pwedeng-pwede na nilang gawin nang walang katakot-takot. Ngayon kasi parang I know mga karibi natin. Yung iba po nating mga kababayan, lalo na po yung mga nagbabalak na magreklamo rin, no, about dyan sa BICAM report na yan or something about the budget, the taxes na wala namang pinatutunguhan. There is no big ticket project. There is no project na parang magagamit ng taong bayan talaga. At kaliwat kanan pangunguhan ng mga pondo, di ba? I know, lalo na po yung mga attorney, no, yung mga retired nating mga kababayan,
nagbabalak siguro silang magreklamo rin, no? About dito. But, ano siguro nila, nasa kapangyarihan pa eh, no? We have to wait. No? We have to wait. No? What I'm trying to point out, mga karibin natin, ano na lang kaya, nai-imagine nyo ba kung ano ang mangyayari kapag natapos na ang kanilang termino? Kasi ngayon pa lang, hindi pa natatapos, hindi pa nga nangangalahati ang kanilang termino. Ha? Kaliwat ka ng mga reklamo na po ang inaabot ng administrasyong ito. So meaning, what we are seeing today is the future of this government, of this administration, no? Kung kaliwat ka ng reklamo ng inaabot ngayon, sa future, kapag hindi po sila nagbago, ganitong sitwasyon po ang makikita natin. Di ba? O yan mga kababayan. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least lang po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko